ating sahig. Kung may nakikita kayong dumi, pakipulot at ilagay ito sa inyong mga bag. At kung wala na maaari na kayong magsiupo. Pakiayos mo ng upuan ng tahimik. Ngayon, puproceed na po tayo sa attendance. Si teacher, may binigay na quiz para sa attendance natin ngayong araw. Mamimili lang kayo ng hug, first bump, and high five. Nauunawaan mo ba yun? Yes! Okay. Miss Castro? Mamimili ka lang. Okay, present po si Miss Castro. Si Mr. Flores? Okay, present si Miss Flores, Mr. Flores. Okay, si Miss Bruto? Okay, present si Miss Bruto. Si Miss Carriaga? Okay, present. Marami pong present ngayong araw. Ngayon, may prepare si teacher ng classroom rules. Everyone, please read. Siyempre, kailangan natin respetuhin ang bawat isa para nang sa gayon, maayos ang pagtatalakay ni teacher. Second, siyempre, kapag may magsasalita ang estudyante, makikinig po tayo at ito'y ating pakikinggan. Third, siyempre, itataas po ang kamay kapag may queries kay teacher kung maitatanungan po. Ano po? And last, ayan, siyempre po, mas maganda kapag malinis po ang ating desk at ang ating sahig. Nauunawaan na po ba yun? Ngayon, bago magbigay si teacher ng activity, nais ko nang alamin kung ano ba yung nakaraan nating diniscuss. Naalala niyo pa po ba? Yes po. About po sa nutritious guidance activity. Opo, tama. About po sa nutritious. And sino pa po ang nais mo po? About sa healthy food, kung ano po yung mga dapat natin kainin, like fruits and vegetables. Opo, tama po. Natandaan niyo pa. Ano kaya kahalagahan ito sa ating katawan? Miss De Los Santos? Maintain yung ating body. Opo, para mas mapalagaan pa natin ang ating sarili. Ngayon, ready na ba ang lahat? Pagod na ba ang lahat? Okay, ngayon magbibigay na si teacher ng activity. Pinangalanan namin itong Busy Bit. Everyone, please read. Meron na bang 1/4 ang lahat? And meron na din pong by group ang lahat? Okay, group 1 and group 2. Sa 1 to 5 na ibibigay yung teacher, paunahan na lang kung ano po. Tapos kapag nahulaan nyo na po yung 1 to 5, magtataas lang po kayo ng papers ninyo, yung 1/4, tapos sasabihin busy date. Maliwanag po. Okay. This is it. Okay. 1, 2, 3, go! Ayan. Ngayon, mahulaan nila na sila ang kauna. Very good. Kung ano po, palakpakan natin sila. Magtatawag na lang po ng isa kung sino po yung nais mong sagot sa number ano po, sa group 1. Sa group 2. Sa group 3. Ayan, thank you po. So number 1, Kobe Bryant, class 9
17 is equal? COVID-19. Very good. Number 2, chicken pox. Chicken pox. Very good. Sa number 3 po kaya? Band aid and F Is equal to E. Opo. Number 4, rainwater. Number 5, P and P. Ayan, very good. Palakpakan po natin ang mga sarili. Ngayon po, ano po kaya ang naramdaman niyo sa ating activity? Masaya po kaya? Yes. Nag-enjoy po ba ang lahat? Yes. Sa tingin niyo, ano kaya ang epekto nito sa ating katawan kapag nakakakita at nakaka-experience tayo ng mga ganito? Dangerous po ito. Ano po? Yes, Kasi po. nakakakawa po siya. Nangihinang Opo. Ngayon po, magpupresenta po tayo sa discussion. And may I call Alaya Musa to discuss the next slide. Okay, good morning, children. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang communicable diseases. Sino dito ang nakakalam ko ano ang communicable diseases? Ate Girlie, alam mo ba kung ano ang communicable diseases? Teacher, ang communicable diseases po is yung mga nakakalawas. Very good. Ang communicable diseases daw. Kaya na para sa Ate Girlie. Ay mga nakakahawang sakit. So, communicable disease is one that spreads from one person to animal to one another or from surface to a person. So, maaaring makuha ito sa hayop, sa tao, at sa ating kapaligiran. Pero hindi ba kayo nagtataka kung bakit tayo nagkakasakit? Sino dito ang nagtataka? Taas ang kamay. Ay, si James lang ang nagtataka kung bakit siya nagkakasakit. O, sino naman dito ang nagtataka kung ano ang cause ng mga nakakahawang sakit? O, yan. Very good. Curious kayo. Ang mga ito ay tinatawag nating infectious agents. Ito ay may varying size, shape, and some infectious agents are tiny and cannot be seen with the naked eye. Pag sinabi daw natin, cannot be seen with the naked eye, ay hindi natin ito agad-agad nakikita. Sobrang liit ito na hindi natin agad nakikita. Very good. These infectious agents are classified as microorganisms. Pag sinabi nga natin microorganism, anong ibig sabihin nito? Anyone? Daniela? Infectious, ano po? Infection. Pag microorganism, infectious. Totoo naman. Pero pag sinabi daw po natin, microorganism is nakikita lamang ito through microscope. So, ito ay ang mga nakakahawang infectious agents ay tinatawag natin pathogens. Basahin nga natin. Bacteria, viruses, fungi, yan ang mga tinatawag nating pathogens. Now, sino ang familiar sa mga ito? Sino familiar ka dito? Yes po, sa bacteria. Oh, yan. Very good. So, bacteria, viruses, fungi, and protozoa ay nakakakos sa atin ng sakit. Sino dito ang makakapag-distinguish ng pagkakaiba ng bacteria and viruses? Hazel? Ang pagkakaiba po ng bacteria sa virus ay yung bacteria po nakukuha po natin sa mga intake natin sa kain. While virus po ay nakukuha po natin siya sa mga sakit na nakakawa. Yan. Very good. At ang magandang classification din dito, class, as ang bacteria daw ay one single cell. So, once na pumasok ito sa atin, maaari tayo magkasakit, pero hindi naman na siya nag-multiply. Samantalang ang virus daw ay once na makapasok natin ito ay nag-multiply. Sino dito makakapagbigay sa akin ng example ng viruses? Yung ano, Daniela? Ano po? Yung COVID-19. Oo, yan. Coronavirus virus. Yan, ang COVID-19 ay isang nakakahawang sakit. Ang fungi naman is kadalasang nakukuha natin sa mga moist na lugar o sa mga marumi. Katulad na lang ng mga mold. For example, nakakain kayo na mga
Ito naman, elements of the chain of infection. Obserbahan kaya natin itong larawan nito. Sino kaya ang makakapag-share ng thoughts niya sa larawan na ito? Anyone? Ito ang pinaka-infectious agent, the receiver, the portal exit, mode of transmission, and portal entry until susceptible host. Irit na ba kayo, guys? Yes. So, infectious agents, ano-ano nga yung mga infectious agents natin? Ganito yan, guys. Ang nangyayari daw, yung infectious agent is pumupunta siya sa reservoir kung saan tubig, yung maaari nilang mabuhay sila. Then, pagkarating niya sa reservoir, once na kunwari, mainom ng tao yung tubig na naglalaman ng infectious agents, ay maaari siyang magkasakit. So, di ba nagkasakit na? For example, si James, nagkasakit na si James, tinuubo na si James, or nasakit na rin siya ni James kasi nakainom siya ng tubig na may protozoa. So, mode of transmission ay maaaring airborne. Airborne is through sneezing. Through sneezing or kaya naman is, ano pa ang mga maaari kaya makatawa tayo? Pagbubo. Pagdura. Kaya, dapat hindi tayo sumudura kung saan-saan, di ba, class? Tapos, mapupunta naman yan sa portal entry. Kung kadalasan, kung paano tayo nahawa or paano natin nakuha yung virus is doon din ang labas nun. For example, na inumo, syempre, labas din nun sa bibig natin. So, ang success, pagkatapos nun, di ba nakakuha ka na ng sakit, maaari ka nang makahawa. So, for example, may kapatid na bata si James, tapos may sakit siya. Hindi niya alam na nakakahawa pala. Inalagaan niya yung kapatid niyang bunso. Maaari siyang mahawa. Hanggang sa paulit-ulit na nangyayari ang cycle. Kaya tinatawag natin itong elements of the chain of infections. Naiintindihan mo ba? Okay, the chain of infection is a cyclical process wherein the process repeats after all the events have been fulfilled. So my question is, hindi naman naiiwasan na magkakasakit tayo, especially yung mga common lang, katulad ng ubo. Ano kaya ang gagawin natin kung sakaling magkasakit tayo at nakakahawa ito? Anyone? Miss Laika. Uminom po ng mga medicine and once na may ganun po tayo, ay huwag na po tayo makapag-communicate sa iba. Very good. Huwag na tayo, mag-ingat tayo para hindi tayo makahawa. Miss Hazel. Magpa-check up po agad, teacher. Yan, very good. Pag alam nyo may sakit na kayo, magpakonsulta agad sa doktor. Huwag ibang sa ibang bahala. Mas mabuti nang nag-iingat tayo, hindi ba? Para hindi na muling maulit ang pandemic. Ito ang mga common communicable diseases katulad ng ringworm. Yan kanina, ringworm, chickenpox. Sino na dito ang nagkaroon ng chickenpox? Pwede ko ba sa amin ating kanina i-share? Ano yung experience mo sa chickenpox na yun? Masasakit siya pag di ba yung bilog-bilog niya kasi minsan may lumalaki, may tubig siya, meron din maliliit. Kung kita niyo may mga petilat pa ka ng mga chicken pox. And na-experience ko din dyan, kapag may chicken pox, kumbaga limit ka sa pagkain kasi bawal din ang malansagan. Alam niyo ba guys, merong highly percent na magkakaroon tayong lahat ng chickenpox. Pero kasi ngayon, meron na tayong mga vaccines na para hindi na tayo magkaroon ng chickenpox. Influenza, yan. Common cold, katulad na lang ng ibo, ubo, at sipon. Ito naman, the athlete's foods. Ano kaya guys ang athlete's foods? Diba? Yan po. Alipunga. So, di ba nakukuha natin ito minsan sa maduming tubig? Pag nabagana na So guys,
tuberculosis. Ito naman yung ano, na pwede kayong makawa yung pag-ubo at minsan yung sa pagkain. Pero guys, hindi naman ibig sabihin ng tuberculosis ay iiwasan na natin sila, okay? Kaya may mga limitasyon lang sila, pero pwede pa naman din tayo makipagsalamuha sa kanila. And especially COVID-19. Sino na dito ang nakawa ng COVID-19? Ay, wala pa naman. Pero di ba, marami ang epekto na ginawa sa atin ng COVID-19. So, dahil, may natutunan ba kayo guys? Yes! Ano nga yung mga infectious agent natin? Very good. So, Ma'am Merly, pwede ko bang i-discuss itong pa-activity natin? Okay, thank you, Miss Alea. Ngayon, marami ba kayong natutunan kay Ma'am Alea? Handa na ba kayong gumawa ng sarili niyong kanta? Handa na ba ang lahat gumawa ng sariling kanta? Oh, thank you. Ngayon, merong ibibigay si teacher na activity which is pinangalanan namin siya ng Help, Sing, Along. Basahin nga ang direction, everyone. Compose a nutrition song that shows ways to stay healthy and prevent the growth of communicable diseases. And each group will sing the song in the last and the assembly. Everyone, malinaw po ba ang direction natin? Yes po. Ngayon, gagawin 2 groups na lang po ni teacher. Group 1 and group 2. Teacher, and pwede po mag-ibig yung tagal. Sabay po ang makalan. Paano po kayo sa may percent po ito sa unahan ng group. Kapag tapos na po, pwede na po magsabi sa akin. And everyone, pala tayo ng break. Para buwan by break at sa iyo gagawin kanta. 25% content, 25% presentation. Everybody please sit down. Sit down. Makinig kayo kay teacher. And sa relevance na gagawin yung kanta, 85% for the total of 100%. Dito po namin kayo i-base. We will now start. Ako na bahala sa'yo, guys.
Kami na. Sila na po. Sila na po. Ay, sama-sama. Sama-sama tayo. Hindi pwedeng Everyone, po tayo sa kanila. Good morning, everyone. Ito po, presentation namin. So, 1, 2, 3, go! Oh, happy Bible. Oh, happy Bible. Okay, ang galing nila. Ngayon po, ang group 1, ready? Group 1, are you ready? Ready, start, go! All these seasons, go away, go away. We are so happy, that's our spirit, that's our Bigyan po natin ang bawat isa ng clap, clap. Very good. Clap, clap. Very good. So, ayan, ang group 1 po, nakakuha po sila ng 97. Po, nakakuha po sila ng 96. Ngayon po, may binigay yung teacher na activity kung saan sasagutan niyo po ito sa inyong kwaderno. Everyone, please read the direction. Malinaw po ba ang ating direction? Pwede, ano na po, kumuha na po kayo ng 1/4 sheet of paper. And meron po tayo ng grades. Para sa Okay, kumain po sa kanyang nagawa ng sarili. Gawin ang mga gawain ng sarili. Bibigyan lamang po kayo ni teacher ng 4 minutes na lang po. Kasi, papalinis na lang. Palinis na lang. Mag-prepare pa lang po.
Class, tapos na po ba? Yes. Sige po. Makipasa na lang po sa unahan ng inyong mga papel. Kukolektahin ko si Ma'am Alea. Ngayon po, may binigay po si teacher na assignment para gawin ito sa inyong bahay. Saan nga daw po gagawin? Ayan. Pakisulat na lang po sa inyong papel para nang sa ganun, sa next meeting natin, yan ito'y ating check-up. At dito na nagtatapos ang ating aralin. Sana ay marami kayong natutunan. Palakpakan natin. Thank you. So, pag uwi nyo, mag-ingat kayo sa daan at mag-ingat kayo.